Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre sa mapanig kayo ng Pinas naroroon, bagamat binagyo tayong lahat. Pero mula Bicol hanggang dito, buong Luzon binaybay ni typhoon natin. Pero siyempre, may nakikita na tayong sikat ng araw, lumabas ng haring araw. Alam naman natin, nasisikat na rin ang pag-asa. Lalo na yung mga kababayan natin dyan na sinalanta at nasapol. Hindi naman ang kalakasan ng hangin, kundi ng baha. Ay kita natin sa video, kawawa naman talagang mga bahay tinangay ng malakas na agos. At imaginein mo kung sa iyo mangyayari. Wala talagang nalabi. Kahit pa sabihin mo nakalibre kayo, buhay kayo. Yun naman kabuhayan ninyo. Biro mo lahat ng naroon sa loob ng bahay nyo, natangay lahat. Malungkot na bagay. At siyempre sa araw na ito, kahit ganyan man ang nangyari, nakakalungkot man, sumating mo lang pagpapala. Narin naman parati yan. At ang Makatang Tambay pong muli. Naglaylo lang tayo. O, medyo rest lang ng konti dahil alam ka naman bumabagyo eh. Pabagyuhin din naman yung ating mga puna at batikos, yung mga reaksyon natin. Siyempre, mag-rest din tayo at titingnan din naman natin yung kalagayan ng lugar mo. Bagay, mag-alerto ka sa kaligtasan din naman ninyo para maging safe ka nga. At ito nga po ang inyong Makatang Tambay na sa tanging puhunan lamang yung mga logic ng buhay. At ngayong sumikat na nga ang araw, sumisikat na rin ang pag-asa, nabubuhay na naman yung ating mga reaksyon. Yung ginagawang responde ng ating Pangulo, yung mga aksyon na ginagawa niya tungkol sa pagtugon sa mga kalamidad na kagaya nito. Nakikita naman nating lahat na kadabulol-bulol yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kung paano tutugunan. Huwag na nating isama yung mga mas malala pang mga pagdidiin na talagang anong gagawin. Alam natin, sa katulad ng sinabi ni Pangulong Duterte dati pa, na weak leader nga ito. At totoo ang sinasabi niya, napapatunayan hindi lang nating mga supporters niya, kundi kahit yung mga anti-Duterte naniniwala na sa panahong ito. Talagang tama ang sinabi ni Pangulong Duterte noon pa, na mayroon tayong weak leader. At biro mo kung isipin mo nga ang lakas ng loob pang banggain ng China. Isang pakikipagdigma. Ito lang bagyo, nakikita niya na panay na ang kamot sa ulo, buntong hininga. At hindi niya malaman kung ano talagang Diyos yung gagawin niya. Ganyan katindi at nakakalungkot ang ganitong bagay. Dahil siyempre kahit pasabihin natin na pinupuna natin siya, Pangulo pa rin natin siya. Ganun ang aking pananaw dito, kahit sabihin ninyong supporters ako ni Duterte. Dahil ang atin naman pagpuna construction, hindi naman distraction ang ating pagpuna sa kanya. Ay isipin mo, ilang taon pa siyang mamumuno dyan. Kailangan natin tanggapin dahil siya yung nariyan, di ba? Sabi nga ko, sino yung nakaupo? Di yung boss natin. Kahit pa binabatikos natin siya, ang nais natin pakinggan tayo. Tayong lahat, hindi lang yung isang tinig ng isang tao. Alam naman natin dumarami yung mga nananawagan na mag-resign siya, hindi tayo rin nakikisa. Kahit sabihin natin na supporters tayo ng mga Duterte. Kaya itong ating mga pagpuna, gusto lang nating magkaroon ng kabuluhan. Ika nga, hindi yung puro ang gusto natin mapalitan. Hindi gano'n. Malay mo, may itutuwid. At saka ang mga ganyang bagay, may takdang panahon. Hindi kailangan nating ipagpursige na ipananawagan o bitiw siya. May mga bagay dyan na mangyayari. O yung titis ba, nagpapasiklab ng isang bagay na hindi talaga inaasahan natin lahat. Ganoon lang yan. Pero pansamantala, di wag tayo magdagdag ng problema sa pamamagitan ng pananawagan na mag-resign ito, magbitiw ito. Kahit ako supporters ng Duterte. Nga, dito nga tayo sa kanyang ginagawang pagtugon, yung mga aksyon niya. Biro mo, mula Catanduanes,
sa kalawakan ng Catanduanes, sa karagatan nito, binabalita niyang bagyong Christine na yan. Nagpa press briefing siya nung apakalawak na ng salanta. Kung makikita mo ron sa mapa, samantalang nagpe-press briefing sila at kinukonsulta niya yung tagapag-asa kaya nung panahon na yan. Pinapanood ko, kaya ito yung nire-reaksyonan na natin. Yung bahaging dilaw na may kulay na doon pa lang siya nag-iimbestigasyon, Luzon na. Mahigit 100 kilometro na lang ang layo dun sa Isabela nung bagyong Christine at maglalandfall na. Saka pa lang siya nagpaplano. Pero ang haba na ng sinalanta dito sa Kabikulan hanggang dito sa may parting Dait o Quezon Province, wala siya man lang pinapayag kung ano mga bagay na kailangan gawin at ihanda. Ngayon, nung marami nang nagbabalita na talagang lubog na sa baha ang buong Kabikulan, doon pa lang siya nag-aakto na kailangan may kilusin pala siya, meron pala siyang dapat kailangan gawin sa mga taong humihingi ng tulong. At dahil lubog na nga sa baha, ang sabi pa niya nung nga nagbabanta at maglalandfall na tong Christine sa Isabela, sabi niya, saka na tayo pumasok dyan. Papunta pa lang yung bagyo dyan, maglalandfall pa lang. ang ibig niya sabihin dito, sa aking opinion, sa aking palagay, bahala na muna tayong iligtas ang sarili dyan. Kanya-kanya na muna tayo. Ano balik? Sino sasagupa dyan sa bagyong yan? Lumakas na nga. May gitsanda na yung bugso nito, yung dating 55 nito, na may bugso na 80, naging 100 na. Yun na yung sasagupain. Siyempre, atas na siya doon. Ganyan katindi. Ang ibig sabihin, kung kailan nandun na, aktual na talagang namiminsala na yung bagyo, yung daluyong, saka pa lang nagpaplano. Tingnan, hindi na siya makapunta ron, hindi na siya makapumay. Kasi nga maglalandfall na. May 100 kilometro na lang at maglalandfall na yung bagyo sa Isabela. Ganun yung news habang siya nagpipress briefing. Kumbaga sa salitang kalye, sa isang mababaw na halimbawa ko, parang nadudumi ka. Tapos kung nakaupo ka na, sa ka naghihagilap ng panglilinis mo. O di ba dapat pag nakaisip ka ng ganun bagay, may nakahanda ka na. Para mintas nakaupo ka na ron, talagang wala ka na ibang aalalahanin. Ganun kasimple ang logic, kaya nga logic ng buhay lang yung puhunan natin. Ito lang yung kaya nating mga halimbawa. O di ba? Ganyan ang mga aksin at kilos ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. At nakikita nga natin na yung kanyang pagkilos na ito, masyadong mababaw, masyadong late nga, di ba? Para bang ang nangyayari, tulog siya, tapos bigla na lang siya may gumising sa kanya na, Sir, Pangulong Bongbong Marcos, may mga sumisigaw na doon na lulunod, ano pong gagawin natin? Kumbaga, pupungas-pungas pa itong bumangon. At saka pa lang niya nalaman na, ay may bagyo pala. Parang gano'n na nangyari sa kanya. O hindi ba? Ito yung parang kung isipin, talagang nakakahambal ang ganitong bagay. Na may ganito talaga tayong pinuno na nakaupo ngayon na inaasahan natin yun, di ba? Kahit katulad na sabi ko, kahit natin si pinupinat binabatikos, wala tayong magagawa dahil ito yung nakaupo. Kaya yung ating panawagan, huwag ituring na isang pag-upusala o pagkawalang respeto sa kanya. Sana iintindihin yung talagang problema, unahin. Hindi yung ang nangyayari at katulad ng mga nalalaman natin, pinapaubahay sa taong nakapalibot sa kanya. Na yun namang mga nakapalibot sa kanya, ungat kumikilos, pero alam naman natin yung hakbangin, para naman dun sa kapakanan niya sa hinaharap para sa kanyang sariling interes.